Susan, gutom ka na ba? Oo. Gusto mo ba ng tanpuluts? Anong tanpulot? Edi, pulutan. Ay, ito. May ang bango na yan. Pulutan. Bago mo yan matikman, kailangan mo munang hulaan ang pangalan ng mga tanpuluts. Nako, yun lang ba? Caring. Go, let's! Pikris nga, te. O, ano ba ito? Crispy pata. Teka lang natin. Pikris. Crispy tenga. Crispy tenga. Next! Binaligtad pa talaga, ha? Batok ng baboy. Oh! Oh! Tukabi ng nokma. Bituka ng manok. Perfecto na to, ha? Chicharong chilaklabu. Chicharong bulaklak. Perfect! Walang kahirap-hirap. So, kailangan matikman to. Ang tindahang ito sa Taytay Rizal, successful business ng 33-year-old na si Jaisel. Pangalan pa lang, agaw pansina. Tanpuluts kapag binaligtad, pulutan. Hindi raw mauubusan ng pagpipilian sa dami ng ibinebenta nilang pulutan. Hango ito sa salitang Filipino na pulot na ibig sabihin ay pagdampot. Hindi na lang ito swak sa inuman dahil itinuturing na rin itong appetizer o finger food at syempre, swak din na pang ulam. Ang kita rito, pumapalo ng 6 figures kada buwan. Pet malu! 12 years old pa lang daw nang maulila sa magulang si Jaisel. Kahit bunso sa 5 magkakapatid, kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Bibili po kami ng lutong ulam, 15 pesos po. Pagkakasyahin lang kung anong meron, wala talagang sobra. Saktong busog lang yung meron ka. May mga asawa na po kasi may mga pamilya na po yung mga kapatid ko. Kaya yun, nagtrabaho po ako na 16 years old. Hindi na natapos si Jaisel ang kanyang pag-aaral at pinasok ang iba't ibang trabaho para mabuhay. Noong 2012, iniwan niya ang kanyang corporate job at sinubukan maglako ng pagkain gamit ang food cart. Ang una po namin tininda nun is Japanese cake po. Yun po, talagang nag-boom po talaga siya. Then nagdagdag po kami ng mga calamares, atay, siomay. Lagi po kami napapaalis. Siyempre, pag dinagsana po kami ng tao, nagkukos na po ng traffic. Kaya nag-decide po kami na itigil po muna yung pagiging ambulant vendor. Olats daw kapag nakukumpiska ang kanyang mga paninda. Kaya hindi po naging madali yung experience namin na yun kasi may time na wala kami maipanggatas. Unang anak po namin, yung aming giniling na bigas. Yun po yung pinapadede namin sa anak namin para lang po may maidede siya. Hindi ko siya kayang hayaan lang na hanggang doon lang yung buhay namin. Ito ang nag-udyok kay Jaisel na sumugal sa negosyo at magrenta ng pwesto noong 2019. Sa Taytay niya sinimulan ng kanyang pulutan business. Umutang naman siya ng pampuho ng 20,000 pesos sa kanyang biyanan at mga kaibigan, na agad naman daw niyang nabawi sa loob lang ng 4 na buwan. Pero dahil nagsisimula pa lang ang negosyo, naging malaking dagok sa kanila ang pandemya. Bali nasiraan po kami ng karne. Wala po nakakalabas eh. Kaya nandun po yung nagkakaroon na po ng ibang texture yung mga karne, nag-iiba na din po yung amoy. Para makabangon social media ang ginamit nilang daan para makahikayat ng mga customer. Lahat ng platform po, pinagpo-posan ko po, gumawa po ako ng mga magagandang pictures. Wala man po kaming walk-in pero yung delivery po namin lumakas. Kaya na-dispose po namin din na mabilis yung mga tinda po namin. Nagdagdag din sila ng tauhan dahil sunod-sunod ang mga reklamong natanggap nila. Sa tagal po ng pagluluto, isa po yun sa mga naging complaint sa amin, tsaka syempre sa delivery din po. Bestseller ang kanilang chicken bites, chicharong bulaklak at batok ng baboy. Hindi lang bite-size na mga pulutan ang available. Meron din silang crispy pata at crispy ulo ng baboy. Bukod sa affordable raw ang kanilang mga piniritong pagkain, may isa pang binabalikan ng mga suki, ang kanilang sausawang suka. Ang sarap ng suka. Naman natin dito sa iba. Batok na ng baboy.
Malasa pala batok ng baboy. Kaya pala pinagkakaguluhan ng batok ng baboy, no? Ulitin natin. Laman naman to, hindi nakaka-guilty. Jaisel, ang sarap nitong suka mo, ha? Talagang okay na sausawan nitong mga, ito yung mga calamares, ito mga batok ng baboy, pahingi naman kanin. May kanin ka. Kasi mas ganito na nakakamay eh. Kasi sabay sausaw-sausaw ganito. Sarap ng suka! Ano sikreto mo dito? Parang kaya ko ubusin to dahil sa suka mo. Ang sarap. Ang kanin. Dahil nakuha na ni Jaisel ang tamang timpla ng negosyo, nakapagpatayo na rin siya ng 2 branch sa Rizal. Ang 20,000 pesos na puhunan, patong-patong na raw ang kita. Kumikita po kami sa isang araw ng 12 to 15,000 po. Almost 300,000 po sa loob na isang buwan kada branch po. Dahil sa kanilang negosyo, napalaki na nila ang kanilang bahay at nakapundar pa ng 4 na ibang negosyo tulad ng ice cream shop na may mahigit 70 branches nationwide. Malaking bagay po kasi sa isang pagninegosyo talaga pagka nakasuporta po sa iyo yung husband mo, yung partner mo. Kasi wala kayong hilahan pa babae. Sa amin po talagang dalawa to. Kung ano po yung meron kaming success ngayon. Kapag gusto mong magnegosyo, kailangan talaga pong malakas ang loob mo na handa kang isugal kahit last money mo na eh. Pagka talagang sobrang hirap na, iyak ka lang eh, iyak. Mapapagod ka rin naman umiyak eh. Tapos laban na kasi hindi naman po pwedeng lagi mo lang kakaawaan yung sarili mo. Kailangan mong tumayo.